Nako po, breaking news. Ping Lacson, bumaliktad na. Pinasabugan at tinadtad ng sermon si BBM. Nako po. Dahil nga dito sa mga gabinete ni BBM na may mga insertion na bilyon-bilyon sa DPWH. At ngayon po mga kababayan, dahil pabagsak na po si BBM, tila itong si Ping Lacson bumabaliktad na at kumakampi na po kay Marcoleta. Nako mga kababayan ko. Kasi nga pag kinampihan tong si BBM, baka maging -3 itong survey ni Ping Lacson. Sabi niya, nako bumaliktad na tayo. Tagilid na ang barko ni BBM dito. Kailangan magpakitang gilas na ako. Halaka, mga kababayan. Eto na. Pasabog ni Senador Ping Lacson. Talagang tinadtad ng sermon itong si BBM na ito. Na laging nangangako ng 20 pesos sa bigas hanggang makulong ang mga kawatan. 25 at 31 ng alas 12, maghihimas ng rehas ang mga kawatan. Pero walang natutupad. So ito na, Ping Lacson, manenermon na. Bugbog sarado si BBM. Pinalagan na ang Malacanang. Naku po. Ito na po. Magugulat kayo. Sabi ni Senador Marcoleta, bumaliktad na si Ping Lacson na. Mukhang ayaw madamay sa -3. Halaka. Totoo kaya ito? Panoorin natin. Na interviewin dahil marami ho tayo nakukuhang mga reliable at mga mahalagang impormasyon kaugnay ng mga iba't ibang usapin na kinakaharap ng ating bansa. Ating tinutukoy ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at siya po ang Senate President pro tempore, Senator Panfilo Lacson. Hi sir, magandang hapon po at Merry Christmas. Sally, magandang hapon at Merry Christmas sa ating lahat. Okay. Sir, parang ang inyong boses sa iba. May ubo po ba o sipon? Medyo, pero okay lang, okay lang. Okay. Anyway, salamat po sa pagkakataon. Alam ko, mga senador ay sinasamantala itong ilang araw na bakasyon dahil on Monday, meron ho uli kayong magtatrabaho uli para sa ratification ng budget. So sir, kayo ba ready na suportahan yung ratification ng 2026 budget? Oo, nag-usap na kami ni Senate President at saka ni Senator Sherwin Gatchalian kasi na-put in place naman lahat yung mga safeguards, mga safety nets doon sa bawat mga contentious issue na napag-usapan namin doon sa aming caucus. Yung farm to market roads, kailangan merong monthly oversight. Pagkatapos yung MAIFIP, kailangan na nakapasa ilalim to sa Universal Healthcare Program at saka walang guarantee letters, walang EPAL. Maliwanag yun sa general saka special provisions. Pati yung mga ibang mga issue na niresolve namin, kailangan na, kasi hindi naman pwede talagang ipilit namin kung ano yung gusto ng Senado. Kasi bicameral nga yan, give and take din, may mga pinipilit yung mga congressmen. So, ang naisip na lang namin na paraan, lagyan natin ng sapat na mga safeguards at sa safety nets. So wala ho kayo nakikita na any provision ng 2026 budget na in-approve sa BICAM na dapat i-veto ang Pangulo? Depende na sa executive branch yun. Kasi inaakala nila hindi tugma doon sa programa ng executive, karapatan naman ng Pangulo na mag-veto. Ako, sasang-ayon ako pagka mayroong mga na-veto na mga items doon na sa tingin ko rin, hindi kailangan. Kasi yung unprogram nga appropriations, pinag-usapan na namin, ang amin lamang ilulusot yung foreign assisted at saka yung counterpart na pondo na local at saka yung revised, yung AFP modernization. Pero mukhang may nasingit pa doon na iba na ngayon siguro yun din ang tinitingnan ng Malacanang kung ibibito ba nila o papayagan nila. And appreciate nyo naman sir, no, yung gagawin pa rin na pag-review comprehensively ng Malacanang, kaya po may extend hanggang January 5 pa o parang January 5 pa po nakaschedule itong paglagda ng Pangulo sa 2026 budget. Oo, walang masyado epekto yun kasi wala rin naman masyado na ma-i-implementa ng mga proyekto sa mga unang araw ng Enero
Maski nga umabot pa ng Sir P. kung talagang kakapusin ng oras sila para Opo. talagang masusing pag-aralan, pwede pa i-extend yun eh. January 10, January 12, it doesn't matter. Para sa akin kasi wala pa rin man nag-implement, saka nandiyan pa rin yung pondo, ang wala lang yung mga items. So meron pa rin silang pwedeng ipagpatuloy na mga proyekto na kailangan mapondohan. So sa akin, hindi masyadong malaking issue na umabot sa Enero yung pagpirma nung pag-aproba ng ating national budget. As long as, mas importante, talagang hindi open to abuse na tulad na nangyari sa 2025, sa 2024, at even sa 2023. Mhm. So kahit tinuturing po na most pinaka-corrupt na budget, itong 2025 budget, okay lang po ito na maging reenacted sa una o 2 linggo ng buwan ng Enero. Yes, kasi hindi naman ang mga pinaka-corrupt na mga corrupt na yung mga items listahan ng mga proyekto Yung budget is just, numbers yun So kung gagamitin niyo sa masama, ang paggagamitan nun, yun ang masama, yung mga proyekto, mga PAPs na tinatawag, projects, activities, saka programs. So kung hindi present yung programa, yung activities at saka yung mga proyekto sa ilalim ng 2025 budget, wala tayong masyadong dapat ipag-alala. Kasi wala naman yun, hindi naman yung present na, tapos na yun So ang importante, itong PAPs under the 2026 budget, maayos. Anyway, so sir, you're confident naman na majority ng mga senador ay susuportahan yung ratification nitong BICAM report o yung enrolled bill ng 2026 budget? Oo, kasi napag-usapan na namin sa caucus. Ang sa akin, pinaka-importante, pumayag yung lahat kami, nagkaisa kami, lagyan natin ang sapat na safeguards, saka safety nets. Kasi yun ang pwedeng tagabantay Pagkatapos sa implementasyon, nandiyan pa rin naman kami para sa oversight. Anyway, so sir, pagdating dito naman sa Independent Commission for Infrastructure, isa-isa na nag-resign yung mga miyembro. Ano pong dating nito? Ano ba yung implikasyon nitong pagbibitiw na ng ilan sa mga miyembro ng ICI? Kailangan talaga maisabatas na yung Independent People's Commission para talagang ma-institutionalize, maging part na nito ng law of the land para tuloy-tuloy. Kasi talagang ad hoc lang naman yan Hindi talaga permanente yan Para na sa ganon, mas may mandato kasi talagang kung ikaw ang nandoon, isa sa mga commissioners, wala kang immunity from suit. Halimbawa, tapos meron kang subpoena powers, hindi ka naman makapag-contempt. So kulang na kulang sa poder, kulang na kulang sa authority. So ang masasabi ko lang, I think, in fairness, nagawa naman nila yung dapat nilang gawin. Marami silang na-i-refer ng mga kaso. Ayaw nga nila mag-file ng complete mispo Kasi yun ang isang dahilan, wala silang immunity from suit. Baka katakot-takot na counter charges ang abutin nila. Kaya ito, nung ma-realize nila, nag-post nga sila for a while Nagulat nga ako, isang araw, biglang nando sila sa aking office, sa pangunguna ni Justice Reyes, dahil sinuspend down nila yung kanilang hearing muna dahil nga nag-alala sila doon sa issue ng yung sa immunity. Tapos kaya ang gagawin nila, napag-usapan nila, dahil nakapangako na sila na open to public, naka-live stream, tutuloy nila pero hindi sila magpapail ng kaso bilang mga complainants kundi i-refer lang nila sa ombudsman, referral lang para wala silang obligasyon na mag-attend sa mga hearings at saka hindi sila mismo yung pinaka-complainants. So sir, sa tingin nyo, it's about time na i-dissolve na po yung ICI? Hindi ko dapat pangunahan. Kung ano yun sa tingin ng Pangulo, kung hindi pa naman kaready yung batas, baka sayang naman kung hindi pagpatuloy kasi nakapag-serve naman talaga ng purpose. Nag-a-attend naman sa kanila, pati yung mga congressmen, mga senador na pinapatawag, nag-a-attend, inihid naman yung kanilang subpoena. So marami silang nakukuha information at katunayan marami na rin silang na-i-refer sa ombudsman para pagsagawa na ng kung hindi mang fact-finding. Ang malaking kabawasan sa trabaho ng ombudsman sa ginawa ng ICI na maski pa paano naitsan yung fact-finding, yung period sa fact-finding. Pwedeng diretso na sa PI para mapadali. Kasi nga, di ba, nakarenta ng pangako na bago magpasko. Actually, ang unang pangako, December 15. Hindi na sunod. Bago magpasko, siyempre, yung mga kababayan natin, totohanan ba ito o hindi?
Kasi marami pa nga ako na napako. So, kung hindi sigurado, dapat hindi na lang nakapagbitaw ng salita. Ngayon, sinasabi naman nila, pagdating ng bagong taon, may makukulong. Eh, sino pa ba ang maniniwala kung hindi natupad yung mga unang pangako? Of course, may mga nakulong nga, pero hindi ito yung mga parang ini-expect o yung parang gusto ng mga kababayan natin na makita na ma-issue ng mga warrants of arrest. Ayan mga kababayan, nag-uumpisa na bumanat itong si Ping Lacson. Nako po, tinatagtad ng sermon nitong si BBM, puro pangako. Sabi niya nung una, makinig kayo. Sabi niya di ba? December 15 may makukulong na. December 25. Ngayon, December 31, ipapakulong ko lahat. Alo ko. Ayun, nabudol lahat. Binubudol na naman niya ang Pilipino. Pati 20 pesos sa bigas nang bubudol. Naku po mga kababayan ko. Kaya si Lacson bumunot. Mukhang babaliktad na talaga ito. Binabanatan ng palasyo mga kababayan. Mukhang nakikita niya na, teka lang, -3. Hindi na pwedeng takpan nito. Hindi na pwedeng pantakip butas lang ako, ganon. Diba mga kababayan? Tila, sablay si BBM, sabi niya pangako ng pangako, hindi naman natutupad. Binubudol na naman? Parang ganon nang bubudol mga kababayan Tignan nyo, si Lacson, bumabaliktad na talaga dito. Nako po, BBM lagot na. Binugaan na. Ni Lacson, piniga na. Talagang bumabaliktad na mga kababayan. Nako po, ano kaya ang sasabihin dito ni Tito Soto? Lacson, ba't ka bumabaliktad? Di ba bata kita? Tuloy natin. Pero sir, kayo personally, disappointed po ba kayo? Umasa kayo dun sa pangako nila na before Christmas, December 15, o kaya wala na mag-Merry Christmas doon sa mga pangunahing sangkot dito nga sa Ghost Flood Control Project? Yes, I share the disappointment of our citizens sa nangyayari. Kasi nga, napakarami. Yung sa amin lang na sinabit sa ICI, yung sinabit namin sa DOJ, sa DPWH, sapat na yun Kasi doon may mga testimonya. Makokorroborate ito ng bilang mga circumstantial evidence, sabihin na natin, doon sa mga talagang nakasaad sa budget books. Nandun nakalista yung mga proyekto na tinutukoy na nagkaroon ng problema. At alam naman natin kung sino yung mga proponents. Alam din natin sino nag-implementa. Meron doong mga shortcut, yung pagdedeklara na completed yung mga proyekto na hindi naman totoo. Sa privilege speech ko pa nga lang, pinakita ko na yung shortcut nila yung lahat ng mga pipirma, hindi ba? Flood control na ghost project pagkatapos nabayaran dahil shortcut yung nagkaroon ng falsification ng public documents. Hindi pa ba sapat yun para makapag-issue ng warrant of arrest? At least kina Alcantara, kina Bryce Hernandez, kay JP Mendoza. Bakit hanggang ngayon wala silang warrant of arrest? Sir, yun? Yung kanilang may mga testimonya naman kung kanino napunta yung pera, hindi ba? May testimonya naman sila kung kanino binigay yung pera. Of course, I leave it to the wisdom of the prosecution, yung prosecutory arm ng ating gobyerno. Baka may nakikita pa sila na kakulangan sa mga ebidensya. Pero as far as probable cause, sa tingin ko sapat na para magpala ng karampatang kaso doon sa mga dapat pailan ng kaso. Bakit hindi na pailan? Kaya nga hanggang ngayon, di ba sa Senado nakakulong yung iba? Kasi nga, wala namang warrant of arrest. Saan namin ta-turn over kasi walang warrant. Ang sinasabi niyo, sir, na may sapat ng probable cause, aside dun sa mga nakakulong sa Senate, may ilan na rin po mga proponent referring to some lawmakers ang talagang sa tingin niyo may sapat na probable cause para makasuhan na ang mga ito. Hindi naman sa hinahangad ko na makulong yung mga kasama ko, mga congressmen, mga dating kasamahan ko rin sa Senate. Pero at least kung saan naman dadalhin yung ebidensya, yung investigasyon, doon sana yung sundan.
Nagkakaroon tulugan ng pag-aalala yung mga kababayan natin. Namimili ba tayo ng papailan? Tulad doon, halimbawa, isa na example, kaya ako nakapag-salita, nakapag-komentaryo, yung sa mga cabinet secretaries na sinasabi hearsay, yung halimbawa, yung tungkol sa insertions, isang example lang, Secretary Bonoan. Ako nakita ko rin yung listahan na yun, yung sa allocables. Bakit magkakaroon ng allocable ang isang department secretary? Ang pagkaalam ko, pag sinabing allocable, patungkol ito sa mga mababatas na naghihiling ng mga proyekto na hindi rin dapat para sa akin, di ba? Wala naman pagkalam kami mga mababatas to sa NEP eh. Ang NEP is parang exclusive domain ito ng executive branch. Si Secretary Bunuan lang, nakita ko yung kanyang allocables, isang 5 billion pesos. Tapos meron pa siyang batch 1, batch 2, batch 3 na nagkakahalaga ng 25.5 billion. Isang 10 billion, isang 8 billion, at saka isang 7.5 billion. So, umaabot na siya ng 30.5 billion. Anong karapatan niya na magkaroon ng allocables? Tapos meron din mga cabinet secretaries na meron ding 2 billion. Bakit? Kaya hindi, sa halip na sabing hearsay, kaya sinasabi ko lang, hindi, although I misread yung statement ni Undersecretary Claire Castro, no, na ang patungkol lang, ang context lang ng kanyang statement, yung do sa insertion na inilabas sa Facebook ni Congressman Libiste. Tama yun, kasi hindi naman authenticated, kasi hindi malinaw kung saan nanggaling. Pero ako, O yan mga kababayan, sablay dito si Ping Lacson, hindi daw malinaw kung saan galing. Hoy Lacson, wag ka nga magpakatanga. Hindi ka na naman gumagamit ng utak mo. Di ba galing yan kay Cabral? Paano magsasalita si Cabral? Allegedly na tumalon sa sa mataas na lugar. Allegedly nasa Brazil ito. O ngayon, sasabihin mo hindi siya authenticated. Si sinungaling na si Vince Dizon na ito, lumabas ang tunay na kulay. Pinasinungalingan niya lahat ng mga sinasabi ni Lebiste. Na sinabi daw sa kanya ni Cabral na namilit daw ito. Paano mapapatunayan na sinabi ni Cabral yon? Sige nga. May record ka ba? Ni-record mo ba ito? Tignan nyo mga kababayan, isa ding mga kupal ito eh. Nanggigigil kayo nililihis ang issue eh. Ngayon, sinasabi nila, walang katunayan itong si Libiste kasi wala naman nang magsasalita na Cabral. Ako po, Lacson, isip-isip ka. Titirahin mo nga si BBM, sasabihin mo naman, hindi naman authenticated yung Cabral files na yan. Parang ikaw din, pinipingpong mo din ang investigation Isa ka rin sa mga, sabi ni Marcoleta meron ako nakita mga dokumento na ito alam ko totoo ito kasi ipinagkaloob sa akin ito nung na-implicate ni Undersecretary Bernardo si the late Undersecretary Cabral, I'm sorry I have to mention again her name. Nag-attempt siya mag-reach out sa amin noon through the lawyer. At binigyan din ako ng ilang dokumento. Hindi na, kasi ang patungo na nga kami sa sana, magte-testify siya sa Blue Ribbon. Binigyan nga kami ng ilang pwede niya i-testify. At nakita ko nga doon, yung mga allocables na kasama yung mga cabinet secretaries. Na hindi lamang sa 2025 budget Budget. So hindi lang kami masyadong kasi nung tinanong ko na ano yung kanya namang maibabahagi na tulad ng ginawa ni Undersecretary Bernardo na siya mismo mayroong remorse at umamin siya at sinabi niya kung magkano yung kanyang natatanggap. Doon kami hindi nagkaroon ng agreement o nagkaroon ng disagreement kasi nga parang iwas siya doon. Sabi ko, ay bigyan mo na. Kasi nga Lacson, ayaw mo rin tuntunin. Ikaw din ang may kasalanan. Kung noon pa, pinayagan mo na at kung interesado ka talaga na ma-pinpoint itong mga buhaya, mga mastermind,
hindi mo pipigilan si Senador Marcoleta. Eh, ang ginawa mo, pinag-resign nyo lang ito. Pinag-resign nyo lang itong si Cabral, ayun. Hindi man lang pinabayaan ng gobyerno, yun. Allegedly, tumalon sa, dun sa mataas na bahagi na bundok. Oh, allegedly kasi hindi nila mapatunayan na ito yung katawan ni Cabral. At marami ring nagsasabi na pina-abroad ito para takasan itong kanyang mga issue na ito. Diyos ko Lord. Natin ng space, si Undersecretary Cabral, sabi ko doon sa lawyer, makapag-isip-isip muna siya bago ko tayo mag-usap ulit. Kasi patungo na kami sa maghaharap kami in person person to person. Sinama ko yung aking dalawang lawyers para na sa ganon, merong lawyer to lawyer na pag-uusap din. Hindi muna nag-attend noon si Undersecretary Cabral. Yun nga, that led to this tragic incident na hindi nangyari yung kanyang pag-appear, ang kanyang pag-attend sa at mag-testify sa Blue Ribbon. Doon na sana kami papunta. Nandun na yung first step Kasi nga, hindi ka rin interesado. Ay nako, Lacson, wag mo nga kaming budulin. Isa ka ring mangbubudol. Sabi ni Bongbong ng Santa Maria. Ayan, Bongbong papangalan. O, ang sabi ng mga komento, I don't understand why people say allocable or commitment or some euphemism when they actually mean kickbacks. Sabi ni Dr. Oviedo. Sir Lacson Sensoto, we the citizens are praying and wishing you both in the Senate to be stronger and protecting our Constitution. Protecting the Constitution sila nga yung ayaw maniwala sa batas. Itong tangalista na ito, loyalista nga na ito tignan nyo, ang taas ng buwis, bulok at kalawangin na barko, nakaw pa ng nakaw, mga bobo, sabi ni Luis Chavit Singson ng Liliman ng Tondo. Ayan. Grabe, si Senador Marcoleta lang talaga ang tapat. Dapat talaga siya lang ang chairman. Ayaw ko yun si Pingpong Lacson. Talagang tagilid tayo dyan. Halatado na may pinagtatakpan, pinabayaan si Cabral. Ayun, may nangyari tuloy. Kita nyo mga kababayan? O kayo? Ito kasing nangyayari mga kababayan, takipan Ang palasyo, takipan, mga gabinete, may mga allocable. Ba't ganon? Pinagati-hatian nyo ng pera ng bayan. Kakupalan nyo. Ayan, -3. Kaya si Lacson kumakambyo. Binabanatan itong si BBM. -3 Hindi na kaya Palubog na Walang ginagawa. Pangako ng pangako, 20 pesos sa bigas. December 15 may makukulong. December 25 may makukulong. Ngayon, December 31 na naman. Ano yun? Lokohan? Diyos ko Lord, sabi ni Lacson, lokohan na tayo, BBM. Hindi na kami naniniwala. Yan, nabuga ang katuloy, natadtad kaduloy ng pasabog na sermon dito. Kaya mga kababayan, kung inaabot nyo ang part ng bidyong ito, maaaring i-komento nyo ang mga reaksyon. I-komento nyo kung saan po kayo nagko-comment, anong bansa kayo, at re-replyan ko kayo isa-isa. Salamat po sa mga lagi nyong pagsubaybay sa ating mga ginagawang reaction na video content. I-share the video, like, and subscribe. Paabutin nyo po tayo ng 500,000 mga kababayan. I-like nyo po ito. I-like nyo. I-share nyo ito mga kababayan para malaman ng mga kababayan natin na ganito kademonyo ang mga opisyal ng gobyerno ngayon, pati mga gabinete ni BBM, may mga allocable, may mga kickbacks dito. Kasi itong si Dizon na sinungaling, sabi ng mga komento, binanatan rin ni Marcoleta ito Sinungaling itong si Dizon na ito Diba mga kababayan? For transparency, for a better democracy, mabuhay po. Ako si The Wonders Philippines. Salamat.